Ang title ng ating message ngayong umaga, The Benefit, tinan niyo, Benefits Hidden in God's Warning. Sa kabila ng mga warnings ng Panginoon sa atin, naandun ang mga benefits niya, provisions niya. Naandun. Kalakip noon ng mga warnings ng Panginoon. Why? Because God is love. Mahal na mahal niya tayo. For God so loved the world. Mahal na mahal niya ako, mahal na mahal ka niya. Alam niyo yung reason kung bakit napakatagal bago tayo nagkaroon ng face-to-face? Bakit it took us a while? Ang tagal ng yung iba, nagbukas na ng kanilang mga gawain. Ang HTBC, hindi pa. Ang mga gawaing malalaki, nagbukas na. Maliliit, nagbukas na. Ang HTBC, hindi pa. Alam nyo, inihahanda tayo ng Panginoon. Inihahanda niya yung ating faith na siya mag-iingat sa ating lahat. At hindi lang yun, maintindihan natin na kalakip ng mga warnings ng Panginoon, there is a hidden benefit doon na we have to discover. And you shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. So nais ng Panginoon na tayo ay tumiwala, magtiwala, manangan sa pagtitiwala, mabuhay sa pagtitiwala. Amen po. Kahit anong mangyari, hindi mawawala ang aking tiwala sa iyo, Panginoon. Alam niyo ba, ang faith ay dangerous. Daring. This is a daring faith. Nandun yung susuong ka sa karagatan, aabutan ka ng unos, kasama mo si Jesus, ninervyos yung, natatandaan niyo yun? Ninervyos sila Peter, yung mga dakilang fisherman, ninervyos sila. Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Pinatigil niya ang hangin, pinakalma niya ang dagat, luhod sila, at saka lang kinilala ang Panginoon. Alam niyo, pag gumagawa ang Panginoon ng miracles, kinikilala na siya ay Diyos. Pero tayo, titiwala tayo. Sabi mo sa katabi mo, tiwala lang tayo. Okay, tiwala lang tayo. Huwag niyong alisin ang inyong face mask. Tsaka face shield. Amen ba tayo na? Tingnan niyo, may purpose ang mga warning. Si Jesus tinanong sa Matthew 24, verse 3. Sabi rito, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? Kailan ito mangyayari? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Kailan iyang katapusan ng mundo? Kailan? Specific ang question. At si Jesus, sinagot sila, sabi niya ay ganito. Tingnan niyo to. Ano sabi ni Jesus? Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. No one deceives you. Okay. Ang layo. Hindi niya sinabi kaagad. Pero sinabi niya, sa Tagalog, sabi niya, ito, siguruhin ninyo. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Okay, sapagkat, ito ang kanyang sabi, ito ang sign. Okay, sabi niya, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Ipipreach si Jesus Christ sa mga tao, pero ang kanilang pakay ay iba. Hindi talaga para mailapit kay Jesus ang mga tao. Iba ang pakay nila. Iba ang motibo ng kanilang mga puso. At yun ay napakahalaga na matutunan ng mga mananampalataya na ang bawat isa ay meron. Meron kang kaloob na ito. Ang tawag ay discernment. Napansin mo ba na meron kang mga pagkakataon may kutob ka? Hindi mo pinansin? Tapos nung itinuloy mo, sabi ko na nga ba eh. Meron na ba sa inyo? Kaya takas ang kamay, meron ng ganon. Yung sabi ko na nga ba eh, bakit ba hindi ko pa sinunod yung kutob ko? Yun hindi kutob, yun ay discernment. Pero mag-iingat din kayo dahil maaaring kayo ay maging judgmental sa isang tao. Pero yung meron kang discernment, hindi ka babayaran ng nangungutang. Meron kang discernment. May mangyayari pagka nagpunta ka doon sa isang lugar. Meron kang discernment. Nagigets ba sinasabi ko? May discernment ka na magkakagulo. Ganon. Meron kang discernment. Naranasan nyo na yun. Sino nakaranas na nun? Mga ganon. Tapos hindi ka nakinig, nangyari nga. Tapos sabi, bakit ba hindi pa ako nakinig sa kutob ko? Kaya napakabuti ng Panginoon. Gusto niyang ikaw ay matrain.
matrain ka. So, kailangan maintindihan mo yan. Sabi rito, marami ang ililigaw. At tatatandaan niyo yung aking sinishare sa inyo na the spirit of a man is the lamp of the Lord searching all the inner depths of his heart. If ever God wants to speak to you, hindi yung kakalabitin ka niya sa iyong physical body. Ang kabuuan ng tao, spirit, soul, body. Espiritu, kaluluwa, katawan. Ang katawan ang pinakamababa. Why? Nabubulok. Panandalian. Namamatay. Amen po. Nagkakasakit. Yun ang body. So, kung kakausapin tayo ng Diyos, kakausapin niya tayo sa ating spirit. The spirit of a man is the lamp of the Lord searching all the inner depths of his heart. Kung mangusap ang Panginoon. Kaya nung ang church nagsimula sa stage, naliligo ako noon, sabi ng Panginoon, I'm going to use you. Hindi niya ako kinalabit. Nangusap siya, hindi rin sa tainga. So, hindi yung body, hindi yung parts of my body. Nangusap siya at na-sense ko yung sinabi niya, I'm going to use you, gagamitin kita. Sabi ko, Lord, paano niyo po akong gagamitin? Hindi po ako effective na speaker. Tapos naramdaman ko yung hipo ng Diyos. Meron bang imposible sa Diyos? Tapos naramdaman ko parang binunot niya sa akin yung aking doubts, yung aking parang hesitation. Binunot at sinagot ko lang, yes Lord, I'm going to serve you. At doon nagsimula ang Holy Trinity Bible Church. Nagsimula doon sa bahay namin sa Amerika hanggang sa ako'y umuwi. At yun ay nangyari noong 1995 ng January, nagsimula. At noong July, nagsimula ang worship natin, ang first worship service natin. Doon nagsimula ang Holy Trinity Bible Church. At eto tayo ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Ito'y mathematically impossible. Hindi ko ito magagawa. Alam ko ang aking limitation. Pero pag ang Diyos ang may plano, if it's God's will, He pays the bill. Ang mahal ng, katulad nga, nagustuhan niyo ba itong ating design? Itong makeover ng ating pulpito, nagustuhan niyo ba? Napakaganda. Hindi naman yan basta nangyari dyan na napasalansan ng ganyan. Yan ay bunga ng mga pagsisika, bunga ng leading ng Panginoon sa mga kabataan natin, na staff natin, na sila full-time worker ng Panginoon. At ang bawat isa sa kanila nagbigay ng testimony, gusto kong panuorin niya. Gusto niyo bang mapanood kung paano yung the making, kung paano ito nangyari? Okay, at ating panoorin, tingnan ninyo. Si Julius, okay, yan. Julius, isa Yan ang sa gumawa mga ng buong in-charge building na ito. Mag-ayos po ng ating church para po ito ay ma-prepare sa ating pong darating na face-to-face. Marami po tayo kasing pinalitan sa loob ng church, katulad po nung pagbabago po ng kisame, upang po mabago po yung ilaw, ang posisyon ng ilaw, at yun pong design ng ating stage, binago rin po, at maging sa pintura po. Siyempre po, hindi ko po kaya ito na mag-isa lang. Kaya po, meron po akong kasama dito na may mga kanya-kanya din pong talent o skilled na binigay po ni Lord. Kaya po ito'y pinagsama-sama po namin. Iba po ang nasa pintura, at iba po doon yung katulong ko po sa pagkakarpintero. Gayon din po sa mga pagdi-design. So, yun po, sa sama-sama po na bawat isa ay binigyan ni Lord ng kanya-kanyang talent. Sa tingin ko po ay nagawa po natin ng maayos ang ating church building at mai-prepare po ito dito po sa ating new face-to-face po. Siyempre, ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa tulong, lakas, nakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hello po, ako po si Chan Chan, isa sa production staff sa ating church. At ako po'y nais muna magbigay ng pasasalamat sa Diyos dahil po sa result ng pag-set up ng pag-aayos ng ating church na hindi namin na-expect na ganito kaganda. During pandemic po kasi, nag-iisip kami ng paraan kung paano mapapaganda pa ang ating live streaming, ang ating preaching, yung ating atmosphere dito sa ating loob ng church. So, una po noon ay naisip ko po
na baka pwedeng ayusin na po yung ating kisame para po sa ating lightings. Ngayon po, nung pinaplano na ko na po yung kung ilang ilaw po ang idadagdag, kung saan yung mga pwesto nito sa kisame, anong dapat na pwesto ng kisame, ay pumayag po si Pastor Ricky na ipabago na yung kisame. Then, kasabay po nun ay nagkaroon po ng go signal galing kay Pastor Jesse na i-dark na daw po yung stage. So, nung nagbigay po ng go signal si Pastor na baguhin yung ating stage kasabay ng kisame, nag-start na rin po kami sa planning. Pinalano na po namin yung ano yung magiging itsura ng stage, at ilan yung ilaw na kailangan para sa stage design. At ayun po, nag-umpisa po kami ng mag-research kung anong tamang ilaw na dapat ilagay, magkano ito. At maraming salamat kay Lord dahil talagang kung will talaga niya, pinoprovide niya. Siyempre po, yung naaprobahan yung pagbili po ng ilaw din, hindi naman po namin basta-basta binili po yon. Bumiyahe po talaga kami ng Raon during pandemic. At doon din po, nagpapasalamat din po sa Diyos dahil habang nasa Raon kami o habang nandun kami sa Maynila, pinag-ingatan niya po kami at inilid niya po kami sa tamang supplier ng ilaw. Kasi po, unang beses po namin nagtanong ng price ng mga ilaw na kailangan, medyo out of sa budget po natin yung quotation na binigay nila. And sa dati po nating binibilhan, thankful kami dahil yung pala, Kristiyano din po, may church din po sila. At binigyan po tayo ng magandang deal. Katulad nga po sinabi ko kanina, kung talagang will talaga ni Lord, pinoprovide niya. At sa department pa lang po namin, tutusin po, hindi biro ang gastusin. Pero talagang pinoprovide ni Lord dahil will niya. So after po natin mabili yung mga gamit po, nag-umpisa na po na magplano ulit at mag-construct o mag-fabricate po dito sa ating church ng mga railing po ng ilaw, kung paano siya ilalagay, kung paano siya ididikit sa ating mga pader. Katulong po natin dyan si aking Tito Julius, and si Chief Engineer Yuli Mac-Ulysses Gayares. Yan, shoutout sa inyo. Yun, ang galing po dahil po talagang binibigay po ni Lord yung yung mga tamang tao binibigay po talaga ni Lord yung tamang tao para sa mga gawaing ganun po Nung naplano na po namin kung paano magiging itsura ng railing, nag-umpisa na po kami sa pag-assemble po ng mga kable. Then hindi naman po ako po, para sa akin po, medyo mahirap po siya na gawin dahil mabuting-ting, makutkot, maghihinang ka ng kable, tapos kailangan tama, walang ground. So medyo nag-take time po kami doon na para maayos po talaga yung mga cables po natin. And pati po sa electrical po noon, sa power, yung pagpo-provide ng power po noon, yun nga po, kay Kuya Yuli po yun. Tinulungan niya, actually po, in short, sa pagsiset up, nagtulong-tulong po ang bawat isa na ma-achieve yung gantong setup po ng church ngayon. Actually nga po, during setup nga po, may nadadagdag na babaguhin, na ayusin. Pero ang forma po maganda pa din po sa biyaya ni Lord Siyempre po sa pagsiset up naman po, madami po kaming difficulty na na-encounter dahil po siyempre po napapagod, minsan mali yung pagkakabit ng linya, minsan hindi po magkaintindihan kung ano po talagang design ang gagawin. Pero sa biyaya naman po ni Lord, talagang yung wisdom niya nagfo-flow, nagmamanifest sa bawat isa. At yung result pa rin po ay maganda. Itong na-achieve na setup ng church ay umpisa pa lang dahil po, siyempre po, phase 1 pa lang po ng ating church. Pero
Meron pa tayong phase 2, phase 3, paano pa kaya kung mabuo yung buong phase ng church na yon. Katulad po sinabi ko kanina, kung talagang will niya na mangyari yon ay ipoprovide ni Lord ang gastusin na kailangan natin. Katulad po ng sinabi ko kanina, kung will talaga ni Lord, ipoprovide niya ang mga pangangailangan ng ating church. At isa sa pinoprovide ni Lord sa ating church ay yung aking makakasama sa ministry, sa pagsiset up. Kaya, Hoy, nasa na kayo? Yan, ito po sila. Shoutout po kay Migo, kay Tatan, tsaka kay Marlon. So, nagpapasalamat po kami sa Lord, sa buhay nila. Dahil, although mga bata man silang mga musmos, hindi naman musmos, mga bata man sila, pero yung heart nila na kay Lord para mag-serve at willing sila mag-volunteer para sa ating church. Magandang araw po. Ako nga po pala si Yuli. Isa po ako sa mga in-charge sa naganap na renovation dito po sa HTBC. Isa po akong full-time worker dito. At isa po sa mga hinanda po namin, na sineta po namin ito, aming mixer na bago, na digital. Nandiyan po, bawat isang speaker po, naka-set po talaga yan. Lahat po yan, inayos po namin, pati ang time delay, ang mga para maging pantay-pantay, maging mas maganda po lalo ang sound. Lahat po ng mga nakakalat na wires, mga inayos po namin yan, na nakatago siyang lahat, na ito lang ang makikita talaga. Ang mga aircon, pati po yung ating mga CCTV ay nirefresh po namin lahat yan, pinalitan namin, pinaganda. Pati po yung mga multimedia natin, yan, kasama po yan sa mga binago namin, inayos. At doon po sa pag-ayos po namin yun, hindi po yun isang kisap mata lang. Marami po kaming kinaharap na difficulties. Isa na po yun yung mga nabubuong ideas namin, yung pagpapa-approve, kung ano po ang maganda. Marami po kami napili, marami po kami naiisip, pero hindi po nagkakasunduan lahat. Marami po kaming gustong gawin na magkakaiba po ang aming mga ideya. Nakakaramdam na rin kami ng pagod sa aming ginagawa dahil nai-stress po kami. Masyado marami ang scope ng work na akin pong ginagawa. Ano ba uunahin ko? Sound system, tong ilaw, o tong design ng stage, yung aircon ba, yung CCTV ba? Pero po, sa biyaya po ng Lord, maganda naman po ang naging resulta. Hindi po ako nag-aral ng pag-sound, hindi rin po ako nag-aral pag-setup nito, hindi rin po ako nag-aral sa mga lightings, sa CCTV. Wala po akong pero yan po yung biyaya ni Lord na once na pinagamit niyo po ang buhay niyo sa Kanya, siya na po yung magbibigay kung ano yung kailangan. Nandun po sa kabila po ng mga yung pagkakaiba-iba ng aming mga opinion, ni-unite po kami ni Lord. At yung mga nabuo po naming mga ideas na pare-parehas na ibinigay sa amin ni Lord. Kaya po nagkaroon kami ng unity, nakapili kami kung ano ang aming gagawin, nandun po sa aming prayer na nagkatulungan po kami. Sa madaling salita po, hindi namin magagawa ang lahat ng yan sa sariling kakayanan lang po namin. Yan po, lahat ng na-accomplish pong namin yan ang po ay ang tulong sa amin ng Holy Spirit. Siya ho nag-guide sa amin sa lahat ng yan. Sa aming pati sa design na yan, ang Holy Spirit po nagbigay sa amin yan. Pati pag-set up ng lightings, kung saan mo ipuposisyon. Sa dami po ng ilaw na yan. Siyempre, napakahirap din mag-decide kung saan nyo ba ipaglalagay yan. At hindi po basta-basta sinusuksok lang ang wire niyan. Meron po mga numbering yan na
may mga number yan na magkakatulad para pag binubuksan nyo, iba sa side na to, iba sa side na ganon, para mabuhay mo. Hindi lang po yan, pati ho yung mga TV, mga monitors, mga multimedia. Sinet din po namin yan. Talagang habang namin yan, nililinis po namin, inaakit kami ng scaffolding. Walang harness. Biyaya po ni Lord, habang dumadaan ng araw, nandun na excitement, habang unti-unti nakikita namin nabubuo yung aming ginagawa. Nandun nabubuo po yung excitement sa aming mga ang ganda na, ganyan. No? Nagsimula kami baguhin ang kulay ng stage, ginawa namin gray. At doon nakita namin, ang ganda nga. Tapos hanggang sa nagkaroon na po ng yung mga design po sa stage na yan, mga kulay puti. Namumblema rin ho kami ng una kasi yung materials na kailangan po namin, wala po kami mabili dito. Pero si Lord po nagbigay ng wisdom sa amin na ganito, i-replace natin ng ganito. Mas cheap, mas madali, mas madaling hanapin ng materials. Yan, kaya po yan, sa biyaya ni Lord, yun na po yung naging itsura. At hindi po rin maging madali yung pagsiset namin ng sound kasi napakarami pong wiring niya, napakarami connection, lahat po binago namin. Kasi from analog to digital po ang nangyari sa atin. Parang nag-upgrade tayo na sa isang komplikadong system na sa una lang siya naging komplikado pero tinuro naman siya, naintindihan natin ng maigi. At habang palapit ng 21, unti-unti nabubuo namin to talagang lahat. Itong nakikita nyo ngayon, yan po yung bunga ng aming pagtutulungan ng bawat isa. Kasama ko si Julius, kasama ko si Chan, kasama ko po si Brother Jose, kasama ko po si Brian. At yung iba pa na nakakatulong namin, hindi ko na nabanggit. Kilala nyo na sarili nyo, si Lord na ang bahala mag-bless sa inyo. Hindi po nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap. Ito po talaga pinag-aralan mabuti. At nangyari po ang lahat ng ito dahil po dun sa wisdom na ibinigay ng Lord sa bawat isa po sa amin. Siya po nagbigay ng strength, ng courage. Reunite niya po kami with one spirit. Nakita po namin yung hindi lang to basta ginagawa, kundi nandun talaga yung makikita mo na ang bawat isa po talaga nandyan, kaalalay namin, kaagapay mo sa ginagawa. Mas na-develop yung unity sa amin. Kasi maraming mga ideas na magkakaiba, pero nung si Lord na nagbigay sa bawat isa sa amin, nagkaroon talaga kami ng iisang layunin. At yun i-glorify si Lord sa pamamagitan nitong mga talents na ibinigay niya sa amin. Kay Lord ang lahat ng kapurihan dahil siya naman po talaga nagbigay nito sa amin. Amen. At yan nakikita natin na simula na. Iniwala ba kayo na ito'y simula na? Amen. Declare natin, ito'y simula na. Ng ating face-to-face worship, walang makaka-stop sa pag-worship sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Yes. Amen. At ang mga warnings ng Panginoon, merong benefits. At yun ang ating tinitingnan kanina. At dito nga po sa Matthew 24, at nandito tayo sa ating tinitingnan kung paanong tinanong ang Panginoong Jesucristo at i-describe niya. At alam niyo, yung pagkaka-describe ng Panginoon, marami ang mga nagkakaroon ng pangamba. Sino sa inyo nangangamba sa end time message? Pakitaas ang kamay. Yung ano kaya mangyayari? Magkaroon kaya ng Third World War? Yung mga earthquakes, hindi pa nga dumadating sa atin yung earthquakes. Dumadating sa ibang lugar, pero hindi pa dumadating dito. Amen ba tayo doon? Nangangamba ba kayo doon? Sa mga, sinong honest na magsasabi na meron siyang pangamba? Pakitaas ang kamay. Tama. Yan ang tao. Okay? Hindi naman tayo mga robots. Hindi naman sabihin,
faith ko yan, hindi ako matatakot. Totoo, sasabihin mo yan, pero pag naganap na, sabi mo, hindi ako malulungkot. Pag namatayan ka ng mahal sa buhay, meron kang grief na daranasin. At ito, tinan niyo po yung question, kailan darating? Tell us when will be the signs. At ituloy natin doon sa ating in-stop kanina. Sabi niya, take heed that no one deceives you. Mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang. No one deceives you. Dahil marami ang magsasabi, I am the Christ and will deceive many. Marami ang madideceive doon sa kanilang mga turo. Pero silang ibang agenda sa kanila. And you will hear wars, rumors of wars. See that you are not troubled. Tingnan ninyo, siguruhin nyo na hindi kayo matatakot, troubled in your heart. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Kaya kung nakikita nyo nangyayari ito, hindi pa. Hindi, katapusan ng mundo, hindi pa. Amen po. Tapos ituloy natin. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, hindi lang isa. Sabihin yung word na yun, pestilences. And earthquakes in various places. Nakita natin na kung saan ang lalakas. 8.9, 9 point something, ang lalakas. Nagigiba ang mga buildings, yung sa mga iba-ibang bansa. Sa Pilipinas, nangyayari ito sa iba-ibang pulo. Pero sa Luzon, hindi pa. I mean po, at meron ng mga drills na ginagawa. So, ito pong purpose ng warning para tayo ay makapaghanda. Tuloy pa natin, tinan niyo, verse 8. All these are the beginning of sorrows. Verse 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Kasi si Jesus ay katitisuran sa ibang mga bansa na hindi nananalig sa Kanya. Ang tingin nila tayo ang hadlang, tayo ang haters, ang mga Christians. And then many will be offended, will betray one another, will hate. Sabihin niyo yun, will hate one another. Masusuklam, Tagalogin natin itong part na ito, okay? Marami ang matitisod, marami ang tatalikod, marami ang magtataksil at mapopoot sa isa't isa. Nakikita niyo bang nangyayari yan ngayon? Okay, verse 11. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Paglaganap ng kasamaan, pag-ibig ang lalamig. Malamig ang pag-ibig dahil sa lawlessness will abound. And then, pagpatuloy po natin. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito, sa kaharian ay papahayag sa buong daigdig. Bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. And the gospel of this kingdom, okay, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And then the end will come. Kaya hindi pa nangyayari ang katapusan dahil hindi pa lahat ay nagsishare. Hindi pa lahat ay binibigyan ng pagkakataon na marinig ang tungkol sa kingdom of God. Verse 15, please. Therefore, when you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel, the prophet is standing in the holy place. Whoever reads, let him understand. Sino sa inyo nakabasa na ng Book of Daniel? Pakitaas ang kamay. Book of Daniel. Okay. So, yung iba po, hindi pa aware sa pagbabasa. Hindi pa niya nababasa. Pero kailangan pong basahin natin para tayo naiintindihan natin. Dahil kung ang asahan natin yung isi-share ko lamang sa inyo, magigipit po kayo sa oras. Nangangailangan na tayo ay nag-uumpisa na i-level up natin ang ating pananampalataya. At maya-maya lang ipaliliwanag ko kung bakit. Okay? Then, let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop, yun nasa bubong, not go down to take anything out of his house. Pag yung end time na,
huwag ka nang bababa para kuhanin mo yung cellphone mo, kuhanin mo yung relo mo, kuhanin mo yung alahas mo. Huwag ka nang mag-abala. Don't get connected. Huwag kang masyadong attached sa mga materialismo, sa materialistic na bagay sa iyong buhay. Amen po. Huwag mo nang babalikan. Okay, tuloy pa natin. Okay. And let him who is in the field not go back to get his clothes. Miski yung clothes, huwag ka nang kukuha ng ilang pirasong damit para harapin mo ang end time. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Yung may mga pasusuhing bata, kabag-kabag ang kanilang magiging kalagayan. I don't know kung maaaring wala nang mabibiling milk, maaaring yung sakit, ang bata ay magkakaroon ng karamdaman. Sabi niya, sa mga huling araw, kahabag-habag. And pray, panalangin ninyo, that your flight may not be in winter or on the Sabbath. For then, there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari na katulad ng sa Sodom and Gomorrah. Hindi pa nangyayari na katulad ng panahon ni Noah. Hindi pa nangyayari ng panahon ni Lot. Hindi pa. So ito'y extraordinaryong pangyayari na hindi pa nangyayari. Tagalogin natin ito. Tingnan niyo po. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari sa buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. So this is something na unusually na mangyayari nitong end time. Gets niyo ako? Nakukuha niyo ba sinabi ko? At kung hindi pa ikliin ang mga araw na yon, walang makakaligtas na laman, walang tao na makakaligtas, subalit alang-alang sa mga hinirang ng Panginoon, alang sa inyo, sa atin, paikliin ang mga araw na yon. It will be shortened. So, salamat sa Diyos, paikliin ng Panginoon, sapagkat yung araw na yon ay hindi magiging madali. At kung hindi, akit nyo. Sabay-sabay, basahin natin. At kung hindi pa ikliin, ready, okay, go. At kung hindi pa ikliin ang araw na yon ay walang makakaligtas na laman, walang tao na makakaligtas. Subalit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos ay paikliin ang mga araw na yon. Okay, tuloy pa natin. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag kayong basta maniniwala, huwag niyong paniwalaan. Hello? Makikinig pa ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Kaya kailangan alam nyo kung ano yung pinakikinggan. And then, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan, lying signs and wonders. Ano pat ililigaw kumari pati ang mga hinirang. Kung mahilig sa milagro, mahilig sa mystical, madali kang matatangay. Pananampalataya. Pananampalataya. Pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Amen po. Tingnan ninyo. Ito talaga ang gusto kong i-share sa inyo. Ito talaga yung warning, sabi niya. Tingnan nyo. Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo. Englishin natin ito. Tingnan nyo. See? I have told you beforehand. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayo maging aware. See, I have told you beforehand. Tingnan niyo sa Mark 13:23. Sabi niya, but take heed. See, I have told you all things beforehand. Tingnan ninyo, sabi niya, Tagalogin natin. Ngunit mag-ingat kayo. Pinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Binigyan niya tayo ng warning at nakapalaman doon sa warning na yon ang kanyang mga hidden benefits sa mga warnings. Dahil na tinitingnan natin ngayong araw na ito, ngayong message natin. The benefits hidden in God's warning. So John 14:29. Okay, look at this. And now, I have told you before it comes that when it does come to pass, you may believe. Kasi alam niyo yung belief mo, merong level, merong certain porsyento lang yung belief. Na hindi, yung belief mo, hindi ka talagang buong puso
na nagtitiwala. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ang nais ng Panginoon, yun ang magsimulang ma-develop sa bawat isa sa atin ngayong mga huling araw na ito. Amen po. Sa Luke 21 verse 28, now when these things begin to happen, sabay-sabay. Now when these things begin to happen, okay, ano gawin natin? Look up. Lift up your heads. Lord, because your redemption draws near. Lord, thank you. Lord, matatapos na ang paghihirap. Redemption. Your redemption draws near. Tagalogin natin itong part na ito. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo sa taas. Ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang mga minamahal ng Panginoon, hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot. Tingnan natin doon sa Luke 21, verse 25 hanggang 27. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth. Distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Tagalogin natin yan. Tingnan yung part na yan. Tagalogin na natin lahat. Okay. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong, mga waves, dagat, yung sea. Okay? Tignan nyo. Tapos ano mangyayari? Ang mga tao, okay, sabay-sabay, basahin ninyo. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mga ngamba sa mga bagay na darating sa daigdig. Isa pa. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mga ngamba sa mga bagay na darating sa daigdig sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit mayayanig. Mayayanig. And then, sa verse 27, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Tapos yung verse 28 na tinignan natin, kapag naganap na, kapag nakita nyo na simulang mangyari mga bagay na ito, tumingala kayo sa itaas. Amen po. Taas ninyong inyong ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Whew. Kaya yung propesiya, yung warnings, may nakapaloob sa mga minamahal ng Panginoon na kailangan niyang ma-decipher, kinakailangan niyang maintindihan, kinakailangan niyang maunawaan, kinakailangan niyang matanggap. Siya ang magpapatibay sa atin. Siya ang magpapatatag sa iyo na harapin ninyo ang future. Because these things will come to pass. Pwede ko namang i-share sa inyo puro blessings. Sino ba naman sa inyo gusto puro blessings sa message? Okay. Pakitaas ang kamay, puro blessing. You will be blessed. Mapagpalain kayo ng Panginoon. Kayo lalakas. Kayo titibay. Hindi ka magkakasakit. Puro bola. Hindi ganyan ang buhay. Hindi ganyan ang mangyayari sa end time. Ito'y nakatala, ito'y nakatakda, ito'y magaganap. Kaya nakikita natin, unti-unti na natin nakikita na ito'y magkakaroon ng katuparan at kinakailangan tayo ay magkaroon ng 3 bagay na gagawin sa ating buhay. Una, prepare. Pangalawa, prepare. Pangatlo, prepare. At ang katanungan, paano? Isa pa, paano? Isa pa, paano? Kaya huwag kayong magpasablay sa pag-attend. Sa Luke 17 verse 27, okay, tingnan niyo po. Ito yung mga tanong, kailan mangyayari? Ano ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon? Kailan babalik ang Panginoon? Yun ang question. Anong event bago ito maganap? Anong event bago maganap? Sabay-sabay, sabihin niyo yun. Anong event ang magaganap sa kanyang pagbabalik? Okay? Sabi ng Panginoon, Jesucristo, binalikan yung Old Testament as in the days of Noah. Sabi niya,
They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Ano ibig sabihin nito? They were not paying attention. Hindi sila nagpe-pay attention kung anong time, ano na ang timing ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon nung makita ko kayo. Kanina nga hindi ko mapigil na ako'y mapaluha. Sabik na sabik ako mag-preach ng may tao. Sapagkat nakikita ko, kayong mga nandiyan sa kabila, nagpipreach ako ng ganon. Pero, alam ko na andun kayo, pero hindi ko kayo nakikita. Di ba, ang sarap nung nakikita-kita. At saka damo mo yung presence ng Lord. Saka nagpupuri ka, nandiyan, binababantay ng presence ng Lord. Di ba? Amen. Mag-iingat, huwag makakalingat sa pananampalataya. Huwag kang sasablay sa iyong faith. Believe in your heart. Buong puso. Alam nyo, kung mayroong pinakataimtim na praise and worship, kanina ko naranasan yon. Kanina ko nakita yun sa inyo. Amen po. Alam nyo, pagkapatayan ng usapan, talagang tunay na ang pagsamba. Amen ba tayo? We are now living in the last days. Ito yung last day situation. We need to learn how to adapt. Bibigyan ko kayo ng example. Si EA, sino nakakakilala kay EA? Pakitaas ang kamay. Si EA. Okay, nandiyan ba si EA? Nandito ba sa loob si EA? Ayun, nasa labas. Okay, nag-aasikaso doon. Si EA, pumasok mismo yan sa ospital. Hindi siya may kaso, meron siyang pasyente, dinala niya. Naandun siya sa emergency na ang mga katabi, ang takip lamang ay plastic na naghihingalo, may COVID. Mismo. Ang tagal. Dahil pag pumunta ka sa ospital, napakatagal bago ka makakuha ng room. Hindi ka agad maintindi. At kailangan mo ng swab test. Kailangan mo ng i-prove na walang COVID. At bago lumabas naman yung proof na yon na walang COVID, maabot ng 2 araw. So ano nangyari? Pumunta muna sila sa COVID ward. Nandun din siya sa COVID ward. Nagsuot siya yung PPE. Yung kala mo astronaut, ang suot. At nag-stay siya doon ng 1 linggo sa ospital. Paminamahal ng Panginoon. Wala naman siyang tinaman, hindi naman siya nagkasakit. Si Vico, si Mayor Vico. Di ba? Siya ano ng balitang yon na yung driver ni Vico namatay. Oh, driver, nandun sila sa loob ng sasakyan, nandun siya. Yung driver niya, nagka-COVID at namatay. Si Vico, hindi naman. Pinag-ingatan siya ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ako rin, pag-iingatan ng Panginoon. See, you have to claim. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, ang kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang wakas. Amen po. So yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon na ang pananampalataya natin, kung kailan natin kailangan may-upgrade yung ating pananampalataya, eto na yon. Ito na ang time. Experiencing plenty in 2020, ang ibig sabihin nun, yung iyong faith mag-increase, ang iyong faith mag-upgrade. Amen po. So ang ginagawa nito katulad ng panahon ni Noah, panahon ni Lot, ito ang ginagawa nila, kumakain sila. They ate, they drank, they married. Ito yan. They were given to marriage. Panahon ni Lot, pareho din. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Katulad din ang ginagawa natin ngayon. May masama ba doon? Yun ang natural na ginagawa ng mga tao. What is missing? Wala silang time kay Lord. Busy silang lahat sa mga earthly activity. Puro personal activities. Ang kanilang energy, ang kanilang plano, ang kanilang isipan, ang kanilang talento, nandun lahat sa mga panlupa. Hindi nila iniintindi na tayo ay nilikha ng Diyos na espiritual. Ang tao ay spiritual being created in the image of God. Nilikha tayong kalarawan ng Diyos, kaya tayo ay mga spiritual na mayroong katawan. Una, tayo spiritual, spirit, meron tayong kaluluwa at naninirahan tayo temporarily sa katawan na ating kinalalagyan. Sabihin mo sa katabi mo, temporal. Temporal. Sa ayaw mo sa gusto, temporal.
Kailan lamang batang-bata pa ako't malakas? Eto ngayon. Ako'y 71 years old na, biyak ang dibdib sa bypass, at sa by grace ng Panginoon, nakakapag-preach pa. At sa biyaya ng panahon, ito pa ako sa harapan niyo, nagpapatotoo, God is good. All the time. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya ito ay nangyari sa kanila, time of Noah, time of Lot, sa panahon ni Noah, merong warning na ibinibigay ang Panginoon. Sinabi na ni Noah na magkakaroon ng flood. Sinabi na ni Noah na darating ang time, magkakabaha, noon hindi man lang umuulan. Paano mo ipaliliwanag sa tao ang baha, wala namang ulan? Hindi po nila nakikita ang ulan. Ang tubig ay sa bukal, bumubukal. Walang galing sa langit. Amen po. Kaya, paano mo paniniwalain ng mga tao? Ang tingin sa kanya ay nasisiraan ang bait. Ilan na sa inyo nagtangkang mag-share sa inyong kamag-anak, eskwela, mahal na buhay? Hindi ko naman iniintindi. Huwag kang magdaramdam, hindi ka nag-iisa. Panahon ni Noah, ganun din. Panahon ni Lot. Di lalo na yon, lalo na tayong may matutunuhan sa panahon ni Lot. Mangyari, dumating ang mga angels, sinabing gagawaran na ng parusa ang Sodom and Gomorrah. Pero nagdaan mo na to kay Abraham. At ang sabi ng Panginoon, ililihim ba natin kay Abraham ang aking gagawin? So, pinagtapat niya kay Abraham kung ano mangyayari. Sabi ni Abraham, alam niya na andun yung pamangkin niya. Panginoon, kung meron bang 50, tutupukin mo pa ba rin ba yung lugar na yon? Hindi. Wag naman po kayong magagalit. Kung yung 50, bawasan nyo ng 5, gawin 45. Tutupukin nyo ba yung lugar na yon? Sabi ng Panginoon, hindi. Bumaba ng bumaba. Hanggang sinabi, kung meron pong 10, tutupukin nyo ba yung lugar na yon? Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi pagsasamahin na tutupukin ang lugar, hindi pagsasamahin na mawawasak ang isang lugar kasama ng mga righteous. Tumingin ka sa katabi mo, huwag ka na magsasalita, kindatan mo na lang. Hindi tutupukin na naandyan ang mga righteous. Hindi pwedeng ang masama o yung wicked at saka yung righteous, pareho lang ng daranasin. Hindi pwede. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ayun po. Sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang mga anak. Kaya mga minamahal ng Panginoon, hindi maikakaila sa Panginoon kung ano nasa puso ninyo sa oras na ito. Na naririto kayo, you are taking the risk. May mga pamilya rin kayo. Pupunta kayo sa church, iuwi rin kayo sa inyong mga bahay. Nagigets mo ba sinasabi ko? Pero you are taking the risk. Ngayon lang nangyari sa buong buhay mo. Nang pagsambay, palit buhay. Kuha niyo ba sinasabi ko? 7,000. Pangalawa, sa kahapon, 8,000. Di 15,000 na yon. Pag nag-multiply yan, ilang kaya ngayong araw na ito? Malalaman natin mamaya. Kung ilan naman ang nakontaminate ng Sunday. How about Monday? Kailan i-stop? Amen ba tayo? At pagkatapos nito, what's next? Okay. Amen po. Kailangan maka-adapt tayo sa sitwasyon. Kailangan tayo masanay sa end-time situation. Ang pag-iingat at ang pananampalataya, pagsasamahin natin yan. Mag-iingat na hindi nakakalingat, and we will move on. We will keep on, and we will keep on sharing the good news to other people. Amen po. Pag ako'y namatay ngayong araw na ito, kay Lord ako pupunta. Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila lang. Amen po? Yes. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ang karapatan maging anak ng Diyos. Upang patunayan na ikaw ay anak, pinagkalooban ka ng Espiritu ng anak upang makatawag ka sa Kanya, Ama, Ama ko. Hindi ako alipin kundi anak sapagkat anak, ako'y tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ako, ikaw, tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya napakahalaga. By the way, meron po bang first time ngayong umaga na umattend, na napasama? First time, pagkataas mong kamay, first time? First time, God bless you. Sino pa ba? God bless you. God bless you po. God bless you.
Praise God. Amen. So, salamat sa Panginoon. Kayo kasama namin ngayon. Welcome po kayo sa family ng Holy Trinity Bible Church. At bago po ako magpatuloy, ang sabi po sa John 1:12, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gusto ko pong maranasan niyo yung karapatan na yun na maging anak ng Diyos. Sino yung may karapatan na maging anak ng Diyos? So, basahin niyo po, sabay-sabay. Ready? Okay, go. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Sino may karapatan? Tumanggap. Kaya gusto ko kayong patanggapin. Gusto ko kayong patanggapin sa pamagitan ng pananalig, yung prayer na may pananalig, yung prayer na may pagtitiwala. Sambitin niyo po yung panalangin ito. Buong puso. Sabihin niyo po itong panalangin ito, mahal na Diyos, ako po yung nagpapasalamat. Bago pa man ako isinilang, inilaan mo na ang buhay ko sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na namatay sa cross para sa akin. Kahit binubuksan ko po ngayon ang aking puso para sa Kanya. Sambitin niyo ito ng buong puso, mahal na Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen and Amen. Nung sambitin ninyo yung panalangin na yon, ito po ang nangyari. Sabi po sa 1 John 5, 11, 12, and 13, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito yung makakamtam sa pamamagitan ng Kanyang anak. Okay, tingnan niyo po. Ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sino ang nagkaloob? Sabay-sabay po. Sino ang nagkaloob? Ang Diyos. Paano ito makakamtam? Sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng Kanyang anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Isa pa, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Dalawang klase lang ang tao. Isa'y pinananahanan, isa'y hindi. Sino may buhay na walang hanggan? Yung pinananahanan. Nakukuha niyo ba? Hindi mo kailangang may gawain para sa Diyos. Ang kailangan lang ay manalig ka sa Kanya. Lahat ng nanalig sa Kanya at nagtiwala sa Kanya, pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen po. Pakabuti ng Panginoon. Kaya ano man ang mangyari, ito mananangan ka. Pinagkalooban ka niya ngayong araw na ito ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari, may buhay na walang hanggan. Amen po. Ang buhay naman natin sa lupa ay temporary lamang. Kaya yung lahat ng ating panandalian, yung paghihirap, yung sufferings na dinaranas natin, yung afflictions na ito, but momentary, sabi niya ito, hindi may pagpapalit doon sa inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya, yung mga glory, yung mga blessings na yun, na indihan ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, pagpapatuloy po natin yung aking sineshare sa inyo. Ang problem dito po sa panahon ni Lot, ang mga tao masyadong nalululong sa materialism. Masyadong ang kanilang concern, ang kanilang energy, ang kanilang mga activity. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa isang warning na ibinigay niya, sabi niya, remember Lot's wife? Luke 17 verse 32, remember Lot's wife. Tingnan niyo, basahin niyo. Remember Lot's wife, natatandaan niyo yung asawa ni Lot na tinawag nating si Loti. Anong problema ni Lot, ng asawa ni Lot? Sinabi, ibinili ng angel sa kanila, gugunawin na nila yun, kaya umalis na sila doon sa lugar. Si Lot ay nag-hesitate, parang siya ay nagdadalawang loob. Kaya ang ginawa ng angel, hinawakan ng kamay niya, hinawakan ng kamay ng asawa niya, at ang kanyang mga anak, hinawakan ng ibang mga angels, at inilabas sila doon sa Sodom and Gomorrah. At sinabi niya, umakyat kayo niya sa bundok, huwag kayong mananatili sa kapatagan. At yun ang kailangan nilang gawin. Amen po.
Iligtas ninyo ang inyong buhay, lest you be destroyed. Escape for your life. Yun ang sabi po doon. So it came to pass when they had brought them outside, they said, escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Huwag kayong lilingon. Ano ibig sabihin nito? Yung mga nandun sa lugar na yon, tao o hayop, lahat ng bagay, tutupukin na ng Diyos ng araw na yon. Hindi yun mahalaga. Kaya sabi niya, huwag niyong lilingunin. Pero yung asawa ni Lot, nilingon niya. She looked back. Nasanay na siya doon sa karangyaan. Nasanay na siya doon sa community na kanyang tinitirhan. Masyado na siyang attached sa sanlibutan. Sabi yung word na yun, attached na attached. Sanay na siya. Hindi na niya gustong, kaya pinanghihinayangan niya. Nakukuha niyo ba siya? Sabi ko, naku, nasunog ang bahay namin. Naku, ang mga kaibigan ko. Naku, ang kamag-anak ko nando nasunog. Natupok. Nilingon niya. Yung mga yon, ginawara na ng Panginoon ng judgment. The day will come na mayroon judgment day ang mga hindi nananalig sa Diyos. Kaya, nung nangyari yung mga bagay na yon, lumingon, she became pillar of salt. Napadami siya. Hindi siya nakaligtas. Mga minamahal ng Panginoon, tagubilin ng Panginoon dito sa John, sa 1 John, chapter 2, verse 15, ay ganito. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. And the world, sabi rito sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, sabay-sabay, basahin po ninyo. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, isa pa. Lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, ang karangyaan ng buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So ang meaning, yung sinasabi sa 1 John 5:19, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng masama, kapangyarihan ng masama ng dyablo. Alam natin tayo anak na, sabay-sabay, alam natin tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ano bang ibig sabihin ng buong sanlibutan? Hindi lang Pilipinas, hindi lamang yung Germany, hindi lamang yung USA. Ang sanlibutan ay nasa impluensya, under the sway. Ang word is sway, under the sway. And the whole world is under the sway of the wicked one. So meaning, ang influence, diablo o nakaka-influence. Kaya yung mga bata, pag pinapanood nyo ng mga cartoons, ano na papanood nila? Demonic. Kaya mabuti pa Cocomelon ang panood ninyo. Sa inyong mga babies, mga bata, Cocomelon. Sino nakakaalam ng Cocomelon? Pakitaas ang kamay. Okay, marami akong ka-eskwela rito. Okay. May mga bata ako na gusto ko sila, matrain sila doon, matutunan nila, educational. Kaysa sa manood sila, doon sa may mga sungay, may mga tapos Angry Bird, at kung ano-ano papanoorin, demonic influence. We know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Hindi lamang yan. Sa Revelation 12, tingnan ninyo. Bulitin natin yung sa last days, tingnan nyo. Sabi dito sa Revelation 12, and they overcame him by the blood of the Lamb. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng blood, dugo ng kordero. Sa kanilang pagsaksi, sa katotohanan, hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Okay? Ibig sabihin, dalampasan mo na ang pagiging selfish. Dalampasan mo na yung pagiging makasarili. Kung makasarili ka pa rin ngayon, ito na ang pagkakataon na mag-repent ka doon. Lord, ayoko pong maging makasarili. Pwede ba sambitin natin yung prayer na yan? Lord, matagal na po akong makasarili. Matagal na pong
umiikot lamang sa aking pansariling pangangailangan, umiikot lamang sa aking pansariling kaisipan, kung ano yung aking akala ko yun na ang katotohanan, patawarin niyo po ako. Minaliit kita ng mahabang panahon. I made you too small in my sight, Lord. Patawarin niyo po ako. Gusto ko po, Panginoon, i-magnify ka sa buhay ko. Na ngayon po, Panginoon, simula sa araw na ito, kilalanin ko na ang bawat tinatamasa ko, bawat subo ko ng pagkain, ito'y nagmula sa iyo. Kilalanin ko ang iyong kabutihan. Ako'y humihinga pa dahil meron kang purpose sa aking buhay. Nais ko, Panginoon, na ang buhay ko ay maging katulad ng buhay ng Panginoong Jesucristo na maabot ko ang nais mong ipaabot. Yung gusto mong abutin ay maabot ko para sa iyo. At mabahagian ko ng mabuting balita ng kaligtasan sa iyong pangalan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. Now, tingnan niyo po yan. Nagtagumpay sila laban sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero, sa pagsaksi, sa katotohanan, hindi nila inibig ang kanilang buhay. Okay, sa verse 12, kaya't maggalak. Sabi rito, maggalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan. Sabay-sabay po, basahin ninyo. Ready? Okay, go. Kaya't maggalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan, maggalak kayo. Subalit, saksan ninyo yan, subalit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat. Isa pa. Kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat sapagkat ang matinding poot ng diablo ay babaksak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Ang poot ng... Ibig sabihin nito, mga minamahal ng Panginoon, naguhuramentado. Alam niyang maiksi na ang kanyang time. So, drugs, murder, corruption. Nakita niyo, pasama ng pasama sapagkat yung influence niya, palala ng palala, rape, at kung ano-ano pa, yung rebellion, kalat ito, budol-budol. Nandiyan ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Anong kinalaman ng dagat? Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat. Ano yung nangyari sa dagat? Bakit ang dagat kasama rito? Minsan, nanonood ako sa YouTube at nakita ko yung kanilang documentation na yung digmaan na mangyayari underwater. Na yung digmaan na ito ay sa pamamagitan ng mga submarines. Yung submarine, may dala-dala ito mga nuclear. Ito ay hindi manggagaling doon sa kanilang continent. Etong Amerika, layo sa China, lilipad ito sa pakahaba-haba, gugugol to ng mga oras bago to dumapo doon. At sasabihin natin, kayang-kayang ma-intercept yan ng Amerika. Hindi po ganun ang mangyayari. Nasa ilalim ito ng dagat, dumidikit ito sa continent, malapit sa kanila, at paglipad nila, ilang minuto lang nando na. Hindi ito nakikita. Meron yung protection sa radar. Yung moderno na ngayon. Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. Katulad ngayon, wala akong wire. Pero ito nakakonect sa sound system. Yung mga kable, nakatago lahat yan. Pero yung ating sound system na naandoon, calibrated. Ito, kinalibrate ito. Meron yung delay, papunta doon sa susunod na speaker, susunod na speaker, susunod na speaker sa likod. Kaya ang sound parang nanggagaling lahat sa unahan. Ito'y kinalibrate. Ito'y digital. Through digital. Kinokontrol ni Yuli na andito siya, merong iPad. Sa iPad lang kinokontrol ng sound. Digital na ang usapan ngayon. Ang digmaan ngayon, submarine. Ang usapan ngayon, GPS. Ang usapan ngayon, yung babarilin, 1 milyan layo. Ang tama sa ulo. Hello, nandiyan ba kayo? Ang usapan ngayon, kumukuha ng picture sa Mars. Pero yung nagkocontrol, nasa lupa, nasa Earth, sa NASA. Tapos yung picture, darating sa kanila, ang gagandang mga pictures. Nandiyan ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Iba na ang usapan ngayon. Moderno na. Kaya sabi rito,
Subalit kalagim-lagim ang daranasan ninyo lupa at dagat, sapagkat matinding pot ng dyablo ay babaksak sa inyo, alam niya kaunting panahon lamang ang nalalabi sa kanya. Ano ang panlaban natin sa dyablo na may kapangyarihan at ito'y spiritual? Anong panlaban natin? Meron. Amen po? Sabihin niyo yun, meron. Binigyan tayo ng Panginoon ng otoridad. Sabi sa Luke 10:19, binibigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapapahamak sa inyo. Kaya yung mga alagad nung inutusan ng Panginoong Jesucristo, yun ang kanyang report sa kanila. Bumalik yung kanyang mga alagad, sabi nila, Panginoon, Panginoon, maging ang mga demonyo ay napasasakop sa amin sa iyong pangalan. Hindi pumupunta kay Mang Kepweng. Hindi pumunta kay Impong Sela. Hindi pumupunta doon sa manghihilot at ananaping tampay. Hindi. Binigyan ng otoridad ang mga Christians. Kung hanggang ngayon, ganun pa tayo ka-backwards, it is time to upgrade. Paglabas mo rito, wow, tinuturuan ka na ng Panginoon ngayon na ikaw ay merong otoridad. Pag nanalig ka sa Panginoong Jesucristo, in-overcome ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan. At sa pamamagitan niya, ay binigyan niya tayo ng otoridad. Behold, I give you the authority. Kaya, Panginoon, maging ang mga demonyo ay napasasakop sa amin sa iyong pangalan. Sabi ni si Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog, gaya ng kidlat mula sa langit. Tapos, tingnan niyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala, walang makapananakit sa inyo. Pero sabi niya, gayon man, huwag na yung ikagalak ito. Huwag kayong tuwan-tuwa na ang demonyo nauutusan nyo. Sabi niya, ang demonyo napasasakop sa inyo, huwag kayong ikagalak ito. Ang espiritu napasasakop sa inyo. Kundi, ang inyong ikagalak, ang inyong mga pangalan ay nakasulat na, nakatala na sa langit. Your name is written in the book of life in heaven. Doon kayo matuwa. Ano ibig sabihin nun? It is a package deal. Nung tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo, yung authority, it is a package deal. Nasa iyo na yon. Anuman ang hilingin nyo sa pangalan, sabi niya, anuman ang hilingin nyo sa pangalan ko, gagawin ko. If you ask anything in my name, I will do it. Sabi, at ito pa, isa pa, sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man. Kasama niyo ako maging sa huling sandali. Look, wag na tayong magpahinay-hinay sa ating pananampalataya. Hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesucristo na tayo kakapa-kapa na iiyak-iyak na parang bata. Oh, nasaan ka, Panginoon? Naghihirap na kami, oh, Panginoon. Sabi niya, eto lang ako, hello. Hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man, kasama niyo ako maging sa huling sandali. Hindi kayo iiyak-iyak na hanapin mo siya. Hindi kayo iiyak-iyak na saan ka, oh, Panginoon. Gamitin mo ang otoridad sa pangalan ni Jesus. Nagkakagulo sa inyo. Nagwawala ang asawa mo in Jesus' name. Espiritu ng rebellion, be bound. Talian mo, i-bind mo. Naniniwala ba kayo doon? Yun ang problema kung naniniwala ko, hindi ka naniniwala. Pero sabi ng Panginoon, according to your faith, let it be to you. Kahit kayong ngayon lang tumanggap sa Panginoon, may otoridad. Kasi yung mga alagad, hindi pa nila nararanasan to. Sabi niya, Panginoon, Panginoon, pati mga demonyo sumusunod sa amin sa inyong pangalan. Kaya sabi niya, huwag kayong magalak. Sabi niya, huwag gayon man, huwag ninyong ikagalak ang mga espiritu na pasasakop sa inyo, kundi ang inyong ikagalak, ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ibig sabihin nito, yun ay apparent victory. Yung mga nagtagumpay ka sa negosyo, nakapagpatayo ka ng bahay, malakas na ang iyong kita, malakas ang iyong hanap buhay, you have a good job. Huwag mo ikagalak dahil lahat ng yan, iiwan mo rin. Lahat ng yan ay temporal. Lahat ng yan, hindi mo madadala sa langit. Lahat ng iyong pinagsisikapan na yan, ang mga alas mo, lahat ng meron ka,
matutupok lamang yan, lahat ng yan. Yan ang sabi sa 2 Peter. Kung natatandaan niyo sa 2 Peter chapter 3. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho. Kasabay ng malakas na ingay. Ayan yun, malakas na ingay. Wala ko, ganong kalakas yun. Mari nakakarindi, nakakayanig. Okay? Malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang gawang naroroon masusunog. Sa English translation, tinan niyo. Sabi rito, but the day of the Lord will come as a thief in the night, expected, hindi mo inaasahan, as a thief in the night in which the heavens will pass away with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Matutupok lang. Tapos, eto ngayon. Therefore, since all these things will be dissolved, ang lahat ng ito will be dissolved. What manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Anong uri ng pagkatao, anong uri ng pananampalataya, anong uri ng pagiging Kristiyano ikaw dapat maging? Lahat na lang naman yan na pinapahalagahan ng tao sa mata ng Diyos ay hindi mahalaga. Remember Lot's wife? Okay, tandaan yan. Alalahanin niyo si Loti? Sabi mo yan, alalahanin mo si Loti. Okay, isa pa. Loti. Alright. Okay, mayan. You're learning. Loti. Okay. Pinahalagahan niya ang hindi mahalaga sa Diyos. So ito ang resulta ng tinatawag na materialism. Pinapahalagahan ang hindi talagang tunay na mahalaga sa Diyos. Amen po. Kaya, nais ng Panginoon na makita mo itong magagandang plano niya. Huwag nating ignoren. Huwag nating ang lahat ng energy natin ibuhos natin doon. Amen po. Sabi dito sa Luke 17:34-37, nakita ninyo. I tell you, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, in that night, sa gabing yon, there will be 2 men in one bed, and the one will be taken, and the other will be left. 2 women will be grinding together. The one will be taken, the other left. 2 men will be in the field. The one will be taken, the other left. Tagalogin natin to. Tinan nyo, tagalogin natin. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, ay may 2 sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa iiwan. Okay? May 2 magkakasamang magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa iiwan. Pupunta sa bukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. At sinabi sa kanya, ng kanyang mga alagad, saan, Panginoon? Where, Lord? Iiwan saan? Sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon nagtitipon ang mga buitre. Pero yung bangkay na yon, yun ay body, sabi dito sa English translation. So he said to them, wherever the body is, there the eagles will be gathered together. One will be taken, one will be left, one will be taken, one will be left, taken, left. Isa pa, taken, left. Isa pa, taken, left. Sino kaya rito left at sino kaya ang taken? Sabi, where, Lord? Saan? Sa 1 Thessalonians 4, tingnan nyo. 1 Thessalonians 4, verse 16-18. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung namatay ng mamanampalataya, sila ay muling bubuhayin. Okay? And then he who are alive and remain shall be taken, caught up, taken, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Bigla na lang, nagpipreach akong ganyan, bigla na lang, puro damit na lang yung may iwan. One will be taken, iba may iwan. Nandito pa ako, nasan yung katabi ko?
Naiwan ka. Naiwan din ako, kasama ka para mag-preach pa rin ako sa iyo. Dahil nag-volunteer ako para sa mga matitigas ang ulo. Yung may iwan, yung mga matitigas ang ulo, yung mga mananampalataya sa Panginoon, mauuna. Nagigets naman, sinasabi ko, yung iba, may daranasin pa. Sino ang gustong mauna at yung iba gusto may daranasin pa? Kung hindi rin paiiksiin, wala man lang matitira, walang makaliligtas. So, yung situation po na tinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi pa yung nangyayari noon at hindi pa yung nangyayari kahit sa darating. So, this is something different ang tribulation, yung madadanasan. Then, we who are alive with, ang tinutukoy dito, mga mananampalataya, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, na para tayong mga eagle, nandun si Jesus. Hallelujah! Nandun lahat ang mga mananampalataya nakapaligid sa Kanya. And we shall always be with the Lord. Tapos ang sabi sa verse 18, therefore comfort one another with His word. Sa kabila nitong mga warnings ng Panginoon, may natatagong mga benefits yon na kailangan nating ma-decipher, madiscover natin. You shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Amen po. Kaya tayo, huwag mangamba. Hindi tayo iniiwan, ipinababayaan man ng Panginoon. Amen po. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29, verse 11, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil to give you a future and a hope. O sa King James Version, sabi niya, sabi niya, for I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. Alam ko ang mga planong inihanda ko para sa iyo, thought of peace and not of evil. Hindi masama ang plano ko sa iyo, puro mabuti. To give you an expected end. Sabi niyo, expected end. Sa pa. Alam niyo, pag alam natin itong mga warnings ng Panginoon, mabubuhay tayo ng merong anticipation. Anticipation. Sabi niyo mo na yun, anticipation. Amen po. Alam niyo yung anticipation, yun yung ikaw ay expectant. Expectant. Alam mo na yung kahit na ito ang mangyayari, ito magaganap sa buong mundo, pero ako ay nasa kamay ng Panginoon. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. Amen ba tayo doon? Alam niya kung paano iligtas ang mga sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Sabihin mo ngayon ng malakas, hindi niya ako iiwan, ni pababayaan man. Ituro niyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Amen po. Ituro ninyo ito sa kanila. Ituro ninyo itong promises ng Panginoon ito na matutunan natin. Amen po. Make God your number one. Siya ang laging unahin natin. Things of the things above, not on the things below. Huwag tayong mahulog sa materialism. Dahil sabi sa 1 John 2:17, the world is passing away. And the last of it, but he who does the will of God abides forever. The world is passing away. Sabay-sabay. The world is passing away. And the last of it, but he who abides, he who does the will of God, abides forever. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man ng Panginoon. Ang kanyang mga mahal, hindi kasama ng mga wicked na mapapahamak. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, kabilang ka sa mga righteous ng Panginoon. Ikaw ay katwiran ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus, katwiran ka ng Diyos. Hindi ka katwiran ng sarili mo, hindi ka katwiran ng kapitbahay mo, kundi ikaw ay katwiran ng Diyos. Anong katwiran ng Diyos? Sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay iba, itinalaga ka na ng Diyos para maging Kanya. Amen. Amen po. Kaya pagka alam mo yung warning, mabubuhay ka ng merong anticipation. Ano yung may anticipation? Hopeful. Expectant. Naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Naghihintay sa Kanyang plano. Lord, ito na ba?
Para yung mga alagad niya, Lord, kailan? Kailan ba ngayong muling pagbabalik? Ano mga palatandaan? Nasa-sense nyo na ba mga palatandaan? Nafe-feel nyo ba? Feel ba? Feel? Ang palatandaan? Yan ang magmo-motivate sa iyo. Ang magli-lead sa iyo. Magkakaroon ka ng eternal motivation to keep on. Magkakaroon ka ng eternal motivation not to rely on your own strength and understanding. Hindi ka magre-rely sa sarili mong pananaw, sa iyong sariling lakas. At magkakaroon ka ng planning, magkakaroon ka ng pagpaplano para sa kaluwalhatian ng Panginoon sa iyong buhay. Magiging bahagi ka ng ministry, magiging bahagi ka ng mga nag-aayuda. Alam niyo ba yon? Sino ba sa atin dito ang naabot na ng wag na nating itaas ang kamay? Wag na, hindi na kailangan. Ginagawa natin yon constantly. Ginagawa natin yon na inaabot natin yung mga kapatiran natin na mayroong mga pangangailangan. Amen po. Alam nyo, pag nasa iyong anticipation, motivation, planning, mga minamahal ng Panginoon, ito maglilid sa iyo sa 3 Ds of success. What are the 3 Ds of success? Hindi lang sa spiritual, kahit sa natural. 3 Ds of success. Decision. Alam mo, yung mga taong hindi makapag-desisyon, undecisive sa maraming bagay, hanggang wakas, double-minded. Pero once you make a decision, once na ikaw ay meron decision, ang susunod na kailangan mo, determination. Hello, nandiyan ba tayo? At sa yung determination na ito, what you need is discipline. You discipline your body. Sabi sa 1 Corinthians 9:27, itong ginagawa, sabi ni Apostle Paul, this is what I do. Sabi niya, ang ginagawa ko rito, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. 3 Ds of success in life. Ano number 1? Decision. Walang kwenta ang decision mo pag wala kang determinasyon. Nag-decide ka nga, pero wishy-washy ka naman. Nag-decide ka nga mag-aaral, nag-enroll, pero hindi ka naman nag-aaral, pumapasok lang. So wala kang determinasyon. And then sa kalagitnaan, it's either mag-asawa o nag-quit, nag-drop. Hello? Nandiyan ba tayo? Nag-uusap pa ba tayo? So kailangan mo yung 3 Ds in your life. Decision, determination, at higit sa lahat ay discipline. Kailangan mo yung discipline. Kung ikaw ay undisciplined na tao, pahapay-hapay ka kahit saan. So, hindi mo mararanasan ang tunay na success sa iyong buhay and you will slumber. Katulad ng 10 virgins sa Matthew 25 verse 5, sabi rito, but while the bridegroom was delayed, yung pagbabalik ng Panginoon Jesucristo na delayed, they all slumbered and slept. Nagtamad-tamaran. Alam niyo yung slumber? Alam niyo, if you lack anticipation in life, pakinggan niyo mabuti, please. At hindi ito ang time para ikaw ay adtokin. Hindi ito ang time para mawala ka sa faith mo at covering ng blood ni Jesus. Tingnan niyo, mga minamahal ng Panginoon, while the bridegroom was delayed, they all slumbered, dito, and they slept. Wag wala kang anticipation, mag-result ito sa irresponsibility. Ang walang anticipation, o walang goal, o walang expectation, walang inaasahan, o maganda, madali itong masiraan ng loob. Irresponsibility follows. And then, ano susunod? Laziness. Katamaran. Hello? Nandiyan ba tayo? Ano susunod? I-ignorin mo na ang mga bagay na magagandang itinuturo. Hindi ito ang time na ikaw ay mag-i-ignore. Ito'y between life and death situation na tayo ngayon. We are now living in the end time, kaya kailangan natin maintindihan ang pananampalataya natin, ma-upgrade natin, at maka-adapt tayo sa end time situation, mga minamahal ng Panginoon. At naririto po ako para makatulong. Narito ako para makapanalangin tayo, and you can call me.
Pwede kayong tumawag, pwede kayong humingi ng appointment and we can talk. Amen ba tayo daw? Huwag lang kayo mangungutang sa akin. At baka kita mapagalitan. Okay. Pero pwede ako makatulong, pwede ako makapagpayo, bakit pag ganito, pastor, gusto ko nang hiwalayan ang asawa ko, wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya, hindi ko na siya mahal, wala na akong nararamdamang kahit ano sa asawa ko. Bakit? Siya'y tamad, lasenggo, walang ambisyon sa buhay, at kung ano-ano, kanyang sinasabi. Mga minamahal ng Panginoon. Lahat na lang ng pula, lahat na lang ng masama, nasabihin mo. Pero hindi mo masabi na, ako ang dahilan kaya siya naglalasing, frustrated siya sa akin, hindi kasi ako naliligo. Siya ang dahilan kung bakit siya ay lagi na lamang gabing umuwi dahil hindi po ako naglalagay ng tawa sa kilikili ko. Mamaya mahal ang Panginoon, kung minsan nakikita natin yung iba, gusto natin sila magbago. Pero ang dami ko nang na-counsel na gano'n, Pastor, nagbago na ang asawa ko. Thank you po, Pastor. Paano hindi magbabago? Ikaw ay nagbago. In-expect mo magbago ang paligid mo na ikaw naman ay hindi nagbabago. You are provoking them. Pinoprovoke mo ang anak mo. Pinoprovoke mo sila na magrebelde sa iyo. Sobrang higpit mo. Ikaw ay isang asawang tyrant. Dahil ako nagtatrabaho, makinig ka sa akin. Lahat na lang. Gusto mo ang asawa mo, alipinin mo dahil ikaw ang nagtatrabaho. Kaya binubugbog siya. Binubugbog yung lalaki ng babae. Now, kami na mahal ng Panginoon. Sa Romans 13 verse 11 hanggang 14. Okay. Sabi dito ay ganito. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Do not slumber. Nakatulad nung 10 virgins. Nung nadidelay, nagtulog. Nag-slumber. Nagtamad-tamaran. And do this knowing the time. That now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent. Yung ginagawa sa dilim, yung ginagawa sa gabi, nagiinuman sa gabi, nagsusugal sa gabi, gumagawa ng sexual sin sa gabi. The night is far spent, the day is at hand. Ang day, liwanag. Ang night, dilim, darkness. Therefore, let us cast off the works of darkness. Let us cast off the works of night. And let us put on the armor of light. Tagalogin natin, please. Okay. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. Yun ay sa gabi. At ang ating isakbat ang mga sandatan ng liwanag. So, ibig sabihin nun, mamuhay tayo ng nasa kaliwanagan. Nasa light. Amen po. And then verse 13. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Yung bunga ng inggit, bunga ng jealousy, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda, nakakapag-dispalko ka ng pera, nakakagawa ka ng nangungutang ka, gawa ka ng mga bagay dahil sa iyong sobrang pagmamahal sa materialismo. Dahil sa ikaw ay masyadong attached. Huwag kang gagaya kay Loti. Amen po. Yun ay mga example para wag natin tularan. Hindi yun ang modelo natin, si Jesus ang modelo natin. Hindi si Loti. Hindi yung buhay sa Sodom and Gomorrah. Amen po. Ay sabi niya, lumakad tayo ng maayos. Gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan, sa kalayan, huwag sa mga away at paninibugho na magdudulot ng pinsala sa iyong buhay. In verse 14, sabi rito, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo, meaning, ang Panginoong Hesukristo ang makikita sa iyo. Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag yan ang inyo, huwag kang mag-focus dyan.
Huwag kang mag-focus sa mga branded. Huwag kang mag-focus sa damit. Huwag kang mag-focus pa-sexy. Huwag kang mag-focus pakulay ng buhok. Kung ang buhok niya green, green din ang buhok mo. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na ito. Sabi niya, isuot mo, ang Panginoong Jesucristo, huwag ninyong paglaanan ng ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Yan ang iwaksin natin. At mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po. At sa biyaya ng Panginoon, we will be victorious. At sapagkat ang kanyang minamahal ay hindi niya iiwan ni pinababayaan man. Tayo makakaasa. Ako ang nakakaalam ng mga panukala na inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at ito upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen po. Sabay-sabay. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Verse 12. Kung maganap na ito, kayo tatawag sa akin, lalapit at dadalangin sa akin, ito ang promise, at diringgin ko naman kayo. Sabay-sabay. Kung maganap na ito, kung ma-experience mo na ito, sabi niya, kayo tatawag, lalapit, dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. At ako'y hahanapin nyo at masusumpungan kung ako'y hahanapin ninyo ng buong puso. Sabay-sabay. Ulitin natin. Ako'y hahanapin nyo at masusumpungan kung buong puso ninyo. Kung hanapin nyo, shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Mga minamahal ng Panginoon. Kung hindi pa nangyayari sa buong buhay mo na hinahanap mo Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Kanina nga nung nagpupuri, ako'y napapayak dahil nakikita ko ng inyong pagpupuri ay buong puso. Dahil ito na ang time. Now is the high time na ang ating maunawaan, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, tayong lahat ay asahan natin ang magagandang mga pangako niya sa atin. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Amen po. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Sabi dito sa Thessalonians 4:18, sabi niya, mag-comfort kayo. Therefore, comfort one another with these words. Diba? Mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Sa huling hudyat, sa pagsigaw ng salita ng Panginoon, tayong lahat kukunin niya at tayong lahat imimit natin ang Panginoon sa himpapawid. At hindi na tayo mapapawalay sa Kanya kailanman. Amen po. So tayo po ay manalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Heavenly Father, sa mga darating na linggo, hindi po namin alam kung ano magaganap. Kayo po nakakaalam. Ang nangyayari po, Panginoon, sa mga sandaling ito, sinisikap ng government, Lord, na maka-cope up dito sa sitwasyon. Pero maging ang vaccine, Lord, na hindi pa namin ito masiguro. At kung kailan mababakunahan ang lahat ng mga Pilipino, hindi pa rin nila matansya kung kailan magaganap ito. Maging sa bayan ng Naik. Panginoon, naririto kami, wala kaming inaasahan kundi po kayo, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala. Kami po ay naririto dahil kami ay nagtitiwala. Panginoon, pinangako mo na nagtitiwala sa iyo, hindi mo bibiguin. Ang mga anak mo naririto ay nagtitiwala ay sa iyo. Hindi sa akin ang tiwala nila, kundi sa iyo. At ako rin ay nagtitiwala sa iyo. Hindi ako mapapaya, hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. That even right now, let the blood of Jesus cleanse their minds, their hearts, their whole being, the blood. The blood. For there's power in the blood. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At ang mga tumanggap sa iyo, sa araw na ito, dinadalangin ko po na patuloy silang mag-connect. Patuloy sila na kumonek sa mga staff at magpa-pray ang mga kapatiran na nararito sa gitna ng kanilang mga dinaranas. Panginoon, sila'y kumonek sa mga intercessors
Ang iba sa mga kapatid na naririto na dati ng intercessors, ibalik mo po, Panginoon, na maging kabilang sa mga intercessors. Sapagkat ang church ay meron 24 hours prayer, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay mapabilang sa mga 24 hours na pananalangin, prayer, and fasting. Maraming salamat po, Father, sa araw na ito. Thank you, Lord. Niloob mo na masaksihan ko ang kagalakan ng pagsishare sa iyong mga minamahal. Naabot ko ang araw na ito. Maraming salamat po, Father. At ako po'y nagtitiwala. Sasamahan mo ang iyong mga anak sa kanilang pag-uwi. Ihahatid sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sapagkat ito iyong pangako, hindi mo kami iiwan, di pababayaan man, kasama ka namin, maging sa huling sandali. In Jesus' name, Amen.